Naghahanap ka ba ng motor na pwede mong iregalo sa iyong loved ones ngayong Pasko? O di kaya sa iyong sarili, gift mo sa iyong sarili na motor. So ngayong araw, pag-uusapan natin, ito yung tatlong motor na masasabi kong pwede pang touring, pwede pang sport sa 150cc category. Ito yung top 3 base sport touring motorcycle ko. So top 3 tayo, wag na tayong top 10, top 5, top 3 tayo para madali lang kayong makapili. Ito yung top 3 recommended ko na motor sa inyo. So, huwag natin itong patagalin. Magsimula na tayo. Pero bago ang lahat, ipasok po natin yung intro. Kumusta mga kaisla? Welcome naman sa ating panibagong vlog at sa ating panibagong motorcycle review. At ngayong araw, pag-uusapan natin yung top 3 base sport touring motorcycle sa 150cc category. So magsimula tayo dito sa Honda Click 160. Ito yung una kong may recommend sa inyo kaisla. Kung naghanap kayo ng sport touring motorcycle sa scooter category, itong Honda Click 160 ang maaring babagay sa iyo. Maganda to. Maganda yung forma, hindi ganong bulky to. So tapos naka-keyless ignition rin ito. Maraming safety feature naman. Meron siyang combi brake. Kaso lang nga lang walang ABS ang Honda Click 160 kaisla. So na-expect kayo na merong ABS ito sa Honda Click 160. Walang ABS ito. Nag-iisang variant lang to, keyless ignition. So tatlong color pagpilian, black, matte black, tapos matte red, itong matte white na sa harapan nyo ngayon. Maganda yung disenyo ng Click 160. Sa handling naman, nasubukan ko itong imaniho. Maganda rin yung handling nito. So, sa mga ilaw, naka-LED na yun ang mga ilaw nito. Headlight, signal light, lahat LED. Sa kanyang dashboard is naka-digital dashboard. So, pormahan naman makaisla itong Honda Click 160 ang maganda para sa akin. In terms of, maganda siya pugi siya pang sport, pang touring yung handling niya, goods na goods. Yung kanyang underseat compartment, maganda rin, malaki yung underseat compartment nito. May floorboard din na pwedeng lagayan ng inyong bagahe just in case pabiyahe kayo ng malalayo. So, para sa akin, itong motor na to, ang may recommend ko kung naghahanap kayo ng sport touring 150cc. So, meron tayong full review nito kaisda sa mga naghanap ng full review nitong Honda Click 160 na sa ating YouTube channel. Pwede nyo panoorin doon. So, sa price naman, mura lang to. Nagkakalaga lang to ng 125,000 pesos. Meron ka ng Honda Click 160. So, naka-keyless ignition, naka-combi brake system. Kaso nga lang, wala tong mga Honda Torque Control, na ABS, wala to. So, yung kanyang disc brake naman is naka-Tokiko. Single piston disc brake sa harap and then single piston naman disc brake sa likod. So, both tube blaze, malalaki na yung gulong nito. So, sa mags naman, maganda yung design ng mags nito. Overall performance ng Honda Click 160, base sa aking paggamit nito, para sa akin, wala akong masabi dito. Maganda. Satisfied ako sa performance, sa kanyang makina, sa power output ng kanyang makina, ay talagang maaasahan mo sa kahit anong klaseng road condition, sa anong klaseng riding style pa. Panalo ang Honda Click 160. Masunod naman sa ating listahan kaista, walang iba kundi itong Yamaha Sniper 155. Isang underbone na pwede mong ibiyahe sa malalayong lugar. Maganda yung handling, hindi nakakangalay. Sport ang datingan, sport ang pormahan. So, mga na itong Yamaha Sniper 155 kaisla. Na-travel ko na ito ng malalayong lugar. Inspired ako sa handling nito, sa performance ng kanyang makina. Kapag gusto mo ng aggressive yung datingan ng riding style mo, kayang ibigay ng Yamaha Sniper 155. At kung gusto mo naman yung chill ride lang, kaya rin yung ibigay ni Yamaha Sniper 155. Yung nga, para sa akin, all-in-one na itong motor na ito Pwede pang touring, pwedeng pang sagad talaga, pang karira, itong Yamaha Sniper 155. Maganda yung handling niya. Nagustuhan ko ang handling ng bagong Sniper 155. Pati na rin yung kanyang engine performance, sobrang nagustuhan ko dito. So ito ay 155. Kung sa previous kasi is 150cc, dito 155. Mas maganda yung kanyang engine performance. So sa handling naman, sobrang nagustuhan ko.
pwede kang mag-sport dito, pwede ka rin kang mag-chill-chill lang. So, hindi nakakangalay i-drive ang Yamaha Sniper 155 kahit lalayong lugar pa yung lalakbayin mo. Ang disadvantage dito is wala siyang U-box, underseat compartment. So, pwede mo lagyan ng top box ka isla. So, ito yung ginawa ko dito sa Yamaha Sniper kung mabiyaya ko sa malalayong lugar. So, maganda ang Yamaha Sniper 155. Recommended ko sa inyo na pwede nyong paglaanan ng yung pira kung naghahanap kayo ng motor na pwedeng ipangregalo sa inyong sarili. Itong Yamaha Sniper 155 ang recommended ko para sa inyo. Best para sa akin, itong motor na ito sa underbone na pwede mong i-travel naman na yung lugar na hindi nakakangalay. Actually, pwede naman i-travel lahat ng klaseng motor. Pero hindi lahat ng motor is ma-satisfied ka. Minsan may ibang motor na matravel ka sa lalayong lugar, nangalay na yung balikat mo kasi yung setting composition mo is iba. Ito sa Yamaha Sniper 155 kasi maganda yung seating composition ko dito. Yung upo ko sa motor na ito, tapos maganda yung kanyang upuan din, hindi gaano matigas yung foam na ginamit, kaya hindi nakit yung puwit ko, hindi nakit yung balikat ko dito sa Yamaha Sniper 155. Malaki na rin yung gulong nito, kaisda, huwag kayong mag-alala. Pulit itong i-banking kahit anong gagawin nyo dito sa motor na ito, kaya niyang ibigay. Kaya naman, recommended ko to sa inyo, itong Yamaha Sniper 155. In terms naman sa mga ilaw nito is naka-LED na, pero yung kanyang signal light is naka-bulb type pa. Yung dashboard naman nito is naka-digital dashboard na. Mga na yung display, yung viewing angle mo sa kanyang dashboard. Kitang-kita mo lahat ng mga information na kailangan mo habang nagmamaniho ka. So, ito lang nagustuhan ko dito sa motor na ito is yung kanyang engine at saka yung handling. Ini yung kanyang design. Ang disadvantage ko dito is nga, mga underbone na ganitong klaseng motor, wala talaga siyang underseat compartment. So, sa kanyang brake naman, ito ay naka-disc brake sa harap at disc brake sa likod. Single piston yung kanyang disc brake. Hindi ko alam kung anong brand ito kasi walang nilagay si Yamaha na branding dito sa kanyang disc brake. So, ito yung Yamaha Sniper 155 na maaring may recommend ko sa inyo kung naghahanap kayo ng pang-gift sa iyong kaibigan o nagkakaibigan sa iyong pamilya, sa iyong sarili. Itong Yamaha Sniper 155, sulit to. Hindi kayo pipapahiya nito. So, hindi masayang yung pira mo kapag bibili ka ng Yamaha Sniper 155. And then, last but not the least na recommended ko sa inyo na motor, itong Yamaha Aerox 155. For touring and sport, itong motor na to ang may recommend ko sa inyo. Kung yung Honda Click 160, maganda na yung handling, ito sa Yamaha Aerox 155 naman, mas maganda yung handling dito. Mas maganda siya. Mas magaan imaniho. Yung hindi mo feel na malaki yung motor na dinrivean mo para nagmamaniho ka lang ng Honda Beat dito sa Yamaha Aerox 155. Maganda talaga yung handling ng motor na ito. Malaki pa yung underseat compartment niya. Maganda yung performance ng kanyang makina. So, naghahanap ka ng powerful engine, and then maganda yung handling, pwede pang touring, pwede pang gala, mapurma, bulky na motor. Ito Yamaha Aerox 155 ang sagot dyan. Maganda talaga to. Subukan ko itong imaniho, na-travel ko dito na malalayang lugar. So, hindi ako napapahiya dito sa motor na ito, dito sa Yamaha Aerox 155. Sa mga ilaw naman niya is naka-LED yung kanyang headlight, pero yung kanyang signal light is naka-bulb type. Alos lahat naman ng kanyang Yamaha, signal light is bulb type. Hindi ko alam kung bakit hindi nila ginawang LED yung mga ilaw nila sa kanilang signal light. Pero sa headlight niya is LED na. Yung dashboard is naka-digital dashboard na. So, may dalawang variant itong Aerox 155. Yung keyless na naka-ABS, and then ito yung standard. So, hindi ito naka-ABS guys. So, variable valve actuation na rin ito. So, maganda yung makina, powerful. Kaya nga, masabi ko itong motor na ito is recommended ko sa inyo kung naghanap kayo ng ultimate sport touring na motor. Itong Yamaha Aerox 155. Malalaki yung gulong, pati tire, na yung design ng mags, talagang maaasahan mo pagdating sa kahit anong road condition, kahit anong klaseng riding style ang gagawin mo. Kayang-kayang ibigay ng Yamaha Aerox
155. Sa price naman, sa tatlong ito yung may kabahalan na price. Itong Yamaha Aerox 155. Pero maganda yung kayang i-offer niya sa inyo na performance in terms sa handling, maganda. So, kaya nga, ito yung pinaka-bis ko na may recommend sa inyo. Itong Yamaha Aerox 155 kung sport touring ang gusto nyo. Sport touring ha, iba kasi yung touring lang. Ito sport touring. Merong sipa yung makina eh. So, pwede mong pang race, pwede mo rin pang touring. Itong motor na ito. So, kayo kaisla, anong gusto nyo sa tatlong na ibinigay ko sa inyo nga sport touring na motor? Honda Click 160, Sniper 155, and Aerox 155. Comment down below sa baba at pag-uusapan natin yung mga tatlong motor na na-mention ko. Ano nga ba yung masasabi nyo sa napili kong top 3 base for touring motorcycle? At abangan nyo rin yung mga next na motor na pag-uusapan natin sa next content natin. Baka nandun yung mga motor na hinahanap nyo. Baka doon yung motor na swak para sa inyo. So, that's all for this vlog. Don't forget to subscribe and click the bell button para maging updated ka sa mga next content natin. So, once again, this is Motor sa Isla. Nagpahimang na mag-amping kanunay o gigugmang Ginoo. Labaw sa tanan. Receive always peace. Bye-bye.